Bakit hindi sa Luneta? Una, hindi sa Luneta dahil hindi pa tayo naniniwala sa panawagan ng mga naroroon ngayong kasalukuyan. Hindi pa. Noon pa mang September 21, pareho na ang panawagan nila sa Luneta. Pero dahil kakaunti lang sila at hindi nila katono ang mga nakasama nila, minabuti nilang ibaba muna ang kanilang mga placards at sumama na rin sa atin dito sa EDSA. Sana ho ganyan din ang mangyari sa araw na ito. Iginagalang naman po natin ang mga kapatid nating humantong na sa ganyang panawagan dahil pagod na sa tiwaling sistema. Pagod na rin naman tayo, hindi ba? Pero ang tanong natin sa ating mga kasama, kung resign all agad, ano ang alternatibo? Ano ang kasunod? Una, ang pagre-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitiw sa pwesto. Kung tablan ng kahihiyan, ang mga dapat mahiya. Naging maugong ang sigaw sa SONA ng mismong presidente. Mahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat mahiya. Nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan. Kaya sa palagay niyo ba, kusang magre-resign ang pinagre-resign nila? Ewan ko lang. Malabo yata yon. Maliban na lang kung mahulog ang ating mga armadong puwersa sa tukso ng politika at sila na mismo ang mag-defect at manawagan ng resign. Sino bang hindi mapaparesign kapag tinutok sa mga opisyales, pag tinutok ng armadong puwersa ng bansa ang mga armas nila upang iluklok ang nais nilang iluklok? Mga kapatid, trahedya po ang idudulot ng ganyan. Kasama din po natin ngayon dito sa EDSA ang ating mismong armadong puwersa. Namimigay po sila ng tubig sa ating mga kasamahan. Walang ibang pinaninindigan kundi ang manatiling tapat sa ating konstitusyon. Kaya salamat mga kapatid namin sa uniforme sa pakikiisa ninyo sa amin sa pagtatanggol sa demokrasya. Ayaw natin sa mga panukalang Transitional Council o Revolutionary Government. Dahil ayaw nating maging banana republic ang Pilipinas. Ayaw din natin ng civilian at military junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo ng pwesto sa gobyerno, dahil malinaw sa amin, hindi namin linya ang politika at pamumugobyerno. Hindi kami kailanman magpapatukso na maging mga Taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lamang. Kaya nga kami naririto kasama ninyo. Kami bahagi lang ng simbahang nakikilakbay sa buong sambayanan. Salamat po sa lahat ng mga parokya, sa lahat ng mga diocese, sa lahat ng mga probinsya at syudad sa buong kapuluang Pilipinas na naglunsad din ng kanilang mga trilyon peso march sa araw mismong ito. Hindi na dito lang sa Maynila nakatuon ang pansin. Dahil hindi naman buong Pilipinas ang Maynila. Dahil hindi sila makapunta dito sa EDSA, minabuti nilang makisabay sa atin upang makipagkaisang diwa sa lahat ng puwersang nagtataguyod ng totohanang pagbabago. Ngayon pa lang yata nangyari ito sa kasaysayan ng bayang Pilipinas. Siguro kung gusto nila talagang ma-estimate
Ang lakas ng puwersang nagtataguyod ng diwa ng EDSA, Saan kuya yan? hindi drone ang kailangan kundi satellite. Binubuksan? Sa madaling salita, kaya tayo nagtungo sa EDSA ay dahil ayaw natin sa mga madaliang solusyon. Hindi natin kailangang sunugin ang buong bahay dahil lang ibig nating hulihin at papanagutin ang mga ipis at daga ng ating lipunan. Paano natin mapapanagot ang dapat managot kapag nagsimula na naman tayo sa wala? Hindi po perpekto ang ating demokratikong sistema. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. Ito ay work in progress. Kaya tayo narito, we have to complete the EDSA revolution, a peaceful revolution, a work in progress. Sa February po, next year, ay pagdiriwang ang 40th anniversary ng EDSA People Power. Kahit ang bayang Israel, 40 years bago sila nakaranas ng lupang pangako. Dahil alam natin, walang pagbabagong nangyayari ng overnight. Kaya naririto tayo upang ipahayag ang ating saloobin na makumpleto ang proyekto ng EDSA. Ibinunga ang diwa ito ng mapayapang pag-aaklas noong 1986 laban sa dictatorship. At nagbuo ang bayan natin ng isang demokratikong konstitusyon noong 1987. At sa konstitusyong ito, sumumpa ng katapatan ang lahat ng nanunungkulan ngayon sa ating pamahalaan. Ito ang paalala natin sa lahat ng mga lingkod bayan na ngayong nalagay muli sa napakatinding krisis ang ating pamahalaan dahil sa korupsyon. Naririto po tayo sa EDSA dahil ibig nating mapanumbalik ang transparency and accountability for a better democracy. Hindi ba ito rin ang naging panawagan ng mga kapatid nating dumagsa sa Luneta noong nakarang November 16 and 17? Gusto ko po publicly magpasalamat sa kanila para sa hindi namin inaasahang pakikisa nila sa ating panawagan na ipinahayag na natin noong part 1 ng trillion peso march na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang naging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos at nagtatagpo ang ating mga adhikain. Kahit alam namin nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitang mag-alsa balutan ng mas maaga. Dinadasal po namin, sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and an even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tamang kandidato lamang na totoong huwaran ng mabuting pangungobyerno at hindi magiging sunod-sunuran lamang sa mga diktang di tama bilang kapalit sa pinangangakong suporta at boto. Totoo naman, ang ating pamahalaan ay mistulang isang makinang pumapalya dahil inalisan ng mga piyesa. Pumalya ang mga control system, ang mga mekanismo ng checks and balances, kaya namayagpag ng husto ang korupsyon. Kaya tuloy naging kalakaran ng gawaing tiwali. Dahil nga ang pork barrel
na matagal na dapat pinatay ng Supreme Court ay pilit pa rin binubuhay na muli sa Kongreso at Senado. Pasikretong sinisingit sa ating national budget saan yun ang daang bilyong pisong halaga ng mga flood control at iba pang mga infrastructure projects na kung susumahin sa mga nagdaang 10 taon lamang ay trilyon na ang halaga. At kung dati may naiiwan pang kaunti para may mapalitaw na overpriced at substandard na projects, nitong mga huling taon, sumobra na ang kawalan ng kahihiyan. Mga reports na lang sa papel ang lumilitaw. Napakamahal ng mga multong yan. Mga multong nagpapataba sa bulsa ng mga politikong halang ng bituka. Wala naman daw masama doon dahil hangad lang daw nila na mayroon silang ipamudmod sa mga constituents nilang dukha bilang pang-ayuda. At syempre, para paulit-ulit silang iboboto ng mga kababayan nating desperado, isang kahig, isang tuka, at natutuksong kumapit sa patalim. Sobrang baba na yata ang tingin nila sa mga dukha. Biro nyo sa gitna ng krisis na nagpalobo sa inflation at nagpataas sa mga bilihin, sa gitna ng gutom na hinaharap ng bayan, lalo na sa darating na Pasko, kasya na daw ang 500 piso para pambili ng Noche Buena ng pamilyang Pilipino na may 4 na miyembro? Abay, talagang mahiya naman kayo. Mga kababayan, hindi po aayos ang ating bansa kung ang politika ng pagpapatron ay hindi natin matuldukan. Dapat na itong iwaksi ng tuluyan. Isang napakalubhang kanser ito na nagpapahirap sa ating bansa. At ang pinakamalignan na anyo ng kanser na ito ay ang mga hindi matapos-tapos na mga political dynasties na matagal nang ipinagbawal ng konstitusyon ng 1987, ngunit hindi pa rin may sa batas ng mga mambabatas. Kaya giit ng bayan ngayon dito sa EDSA, sa mga senador at congressman, kung may natitira pa silang kahihiyan, kung totoong bayan ng ibig paglingkuran, ipasa na ninyo ang mga mas mahalagang mga panukalang batas, pati ng pagsasabatas ng tunay na independent commission sa pag-iimbestiga sa mga katiwalian sa mga infrastructure projects. Una sa lahat, ipasa din ang panukala para wakasan na talaga ang political dynasties. Totohanin ang Budget Transparency Act, ang Freedom of Information Act, ang Party Development Reforms, maglunsad ng comprehensive review ng bulok na party list system. Gayon din ng comprehensive review ng Local Government Code para mapalakas ang partisipasyon ng taong bayan kasama na ang mga sectoral representation. Mga kababayan, ang problema ng korupsyon ay epekto ng malalaking butas sa batas na nagpapatagas sa dugo at sustansya ng ating bansa na mayaman sa puwis pero nananatiling dukha dahil hinuhutbot ang pondong pampubliko ng mga sobrang kakapal na mga tiwali. Hindi po aayos ang demokrasya hanggat hindi nauoperahan at naiwawaksi ang mga tumor na ito, lalong-lalo na ang political dynasties na nagpapanatili ng politika ng pagpapatron at ng kultura ng ayuda. Kailangan po ng chemotherapy
napupuksa sa mga cancer cells na ito upang huwag nang kumalat at mag-metastasize pa. Kailangan natin ng umuubrang sistema kung saan hindi na kailangan magpalimos ng ayuda ang mga kababayan nating lalong-lalo ng pinakanangangailangan ng mga serbisyong pampubliko. At ang pangalawang tanong, bakit dito sa EDSA tayo nagtungo at hindi sa Mendiola? Dahil ayaw po natin ng dahas at gulo. Tayo'y mga alagad ng demokrasya. Nananawagan tayo ng totohanang pagbabago, pero sa mapayapang paraan. Mag-usap-usap po tayo. Huwag tayong mag-away-away. Magkakapatid naman tayo. Sino ba ang hindi matatakot na magtungo sa Mendiola kung ang mga kasama mo doon ay mga taong nagtatakip ng mukha, nag-uudyok ng matinding galit at hinanakit, gumugulpi sa kapulisan, naninira ng traffic lights na wala namang kasalanan, nagtatapon ng Molotov cocktail para sunugin ang nakaharang na sasakyan, sa mga ibig manggulo upang manumbalik ang maladiktadurang klase ng pamamahala. Ito po ang mensahe namin. Ayaw po namin ng gobyernong pumapatay at nag-uutos sa kapulisan na pumatay sa ngalan ng hindi totoo, sa ngalan ng hindi totoong giyera kontra droga, katulad ng ginawa ng nakaraang administrasyon. Ayaw namin ng gobyernong walang paggalang sa batas. Hindi tayo naniniwala na masusupil ang kriminalidad sa ating lipunan sa criminal dig paraan. Hindi tayo naniniwala sa pamumulong walang totoong paggalang sa demokrasya at pagpapairal sa batas. Hindi tayo naniniwala na pwedeng ayusin ang lipunan sa paraang madalian, lalo na sa paggamit ng kamay na bakal. Walang sibilisadong bansa ang maniniwala na ang solusyon sa adiksyon ay pagpuksa sa mga adik. Ang adiksyon, maging sa alak, sa droga, o sa sugal, lalo na po ang online gambling, na sana ay deklarang iligal. Isang sakit po ang adiksyon, isang mental health disorder, bunga ng kawalan ng pag-asa dahil sa kawalan ng trabaho, sa kakulangan ng pagkain, ng edukasyon, ng kalusugan, ng disenteng pamamahay, ng malinis at ligtas na kapaligiran. Hindi tayo naniniwala na may dadaan ang pagdidisiplina sa pamamagitan ng pananakot, pagmumura at pagsupil sa mga karapatang pantao, at lalong hindi sa pamamagitan ng pagpaslang. Kaya tayo naririto para buhayin ang diwang pinanindigan ng mga bayani at martir ng ating bayan, lalo na ang bayaning ginugunitan natin sa araw na ito ng November 30, ang unang biktima ng EJK, si Kat Andres Bonifacio. Kung pwede lang magsalitang muli sa atin ang yumaong asawa ni Andres na si Oriang, baka marinig natin ang hiyaw ng inang bayan. Mga kapatid, babalik-balikan tayo ng mga multo ng kahapon kung hindi tayo marunong lumingon sa ating pinanggalingan. Wala tayong kinabukasang paroroonan kung tayo'y lilimot sa dugo, luha at pawis na binuwis ng mga nauna sa atin na nagpundara sa ating kalayaan at demokrasya. Kaya nga nagmarcha ang mga veterano ng EDSA noong 1986 at marami po sa kanila, kahit mahihina ng tuhod, kahit puti na ang buhok, narito pa rin sila. Pero ngayon,
kasama ang mga anak at mga apo nila. Natatandaan ninyo, muntik nang magsagupaan noon ng dalawang puwersa, mga kampi sa dictatorship at mga ibig magkudeta. Kaya nanawagan noon ng yumaong Cardinal Sin sa mga taong bayan na sila'y pumagitna bilang puwersa ng kapayapaan upang ang pagdanak ng dugo ay maiwasan at mapigilan. Kaya ibig natin ipaalala sa mga nakaluklok sa pwesto ngayon na ang gobyernong minana ninyo ay bunga ng diwa ng EDSA. Nais naming ipaalala sa presidente mismo na siya'y sumumpa sa 1987 Constitution na bunga ng pagpupunyaging nagpanauli sa kalayaan at demokrasya matapos ang mahabang bangungot ng diktadura ng kanyang yumaong ama. Sumumpa kayo. Sumumpa ho kayo sa isang konstitusyon na hindi perpekto, maraming depekto, pero demokratiko. Noon pa man, alam po namin na ang inyong unity, ang inyong pagsasalib puwersa noong 2022 ay hindi totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay tama at totoo. Hindi naman lahat ng pagkakaisa ay dapat manatili. Mayroong maling pagkakaisa. Kahit ang Panginoong Diyos minsan sumilip daw mula sa langit at nang makita niyang hindi mabuti ang pinagkakaisahan ng mga tao na masigasig na nagtatayo ng tore ng Babel, minabuti niyang hatiin sila, buwagin ang kanilang pagkakaisa. Kinulo ang salita nila upang hindi sila magkaintindihan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay hindi sa personal interest, hindi sa pampamilyang interest. Ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi business ng mga pamilya. Ang tunay na pagkakaisa ay nagtataguyod ng kapakanan ng bayan sa kabutihang panlahat, lalo na ng mga dukha at dehado sa lipunan. Kaya, Ginoong Presidente, kahit malinaw na command responsibility ninyo ang karumal-dumal na pagkatay sa national budget na nauuwi pa na sa pork barrel at naibubulsa ng kung sino-sino, dahil kayo na rin ang nagsabi sa inyong SONA, mahiya naman kayo. Ang panawagan namin ay simple lang, magtrabaho naman kayo! Panindigan na ninyo ang sinimulan ninyo. Sinimulan na rin lang ninyo itong paglaban sa korupsyon. Patunayan ninyo na lulubos-lubusin ninyo sa pamamagitan ng totoong transparent na investigasyon ng ICI na tunay na maghahabol sa mga kurakot sa paraang walang sinasanto. Saan man dalhin ng investigasyon? Saan man dalhin ang investigasyon ng mga ebidensya? Susunod lang tayo sa rule of law. Pero bigyan naman natin ng ngipin ng batas. At kaming mga mamamayan ay tutulong sa Citizens Participatory Audit, sa ground validation ng mga infrastructure project. Hindi na kami papayag na gawing multo ang mga proyektong kailangan para sa pagunlad ng ating bansa. Kaya nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga tahimik na naglilingkod sa tatlong sangay ng gobyerno, executive, legislative at judiciary, na naniniwala pa rin sa kanilang tungkulin at may tapat na hangarin na mapanumbalik ang malinis, maayos at marangal na pamamahala
sa ating mga armadong puwersa na patuloy na nagpapahayag ng katapatan sa konstitusyon at nagtatakwil sa mga panukalang labag sa konstitusyon. Maraming salamat po. Saludo kami sa inyo. Salamat sa pagmamahal ninyo sa bayan. Salamat sa pagtatanggol ninyo sa West Philippine Sea. At sa pagmamatyag sa mga dayuhang gobyerno na ibig makialam sa ating kasarinlan. Ayaw natin ng gobyernong magbebenta sa atin sa alinmang dayuhang puwersa o bansa, maging China o Amerika. Matagal nang lumaya sa kolonyalismo ang Pilipinas at naging isang marangal na miyembro ng komunidad ng mga bansang malaya at demokratiko. Nangangarap po tayo dito sa EDSA ng isang bayang maunlad, isang bayang mapayapa, at isang bayang patas sa lahat, na hindi na kailangang mag-abroad bilang OFW para lamang mabihisan, para lang mapakain, mapaaral ng mga magulang ang kanilang mga anak. Nangangarap tayo ng isang bayang nagkakaisa ng puso at diwa sa malasakit sa kabutihang panlahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay!